Sa gitna ng mga pagtitipon at hirit na pawiin sa bansa si dating Pangulong Duterte, umapila ngayon ang Malacanang sa mga Duterte supporters na manawagan din na pawiin sa Pilipinas si dating presidential spokesman Harry Roque na nasa The Hague, the Netherlands dahil may nilabas na arrest order ang House Quad Committee. Samantala, binanata naman ni Davao City Mayor Baste Duterte ang sinasabing kawalan ng utang na loob ni Pangulong Bongbong Marcos sa dating Pangulo. Gayong ito ang nagpalibing sa kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Gate naman ng Malacanang, matagal na nagpasalamat si PBBM kay dating Pangulong Duterte pero hindi anya maaring traidorin ng kasulukuyang Pangulo ang umiiral na batas dahil lamang sa utang na loob. Kunin natin ang live report ni Eden Santos. Eden. Yes, Alex, buwelta ng Malacanang, huwag lang daw si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pauwiin ng kanyang mga taga-suporta, kundi maging si dating presidential spokesperson Harry Roque. Hinikayat ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na manawagan din na pauwiin sa bansa si dating presidential spokesperson Harry Roque. Sa harap ito ng patuloy na sigaw ng mga Duterte supporters sa kanilang mga kilos protesta na ibalik sa Pilipinas ang dating Pangulo na nakakulong sa The Hague, Netherlands matapos isuko ng Administrasyong Marcos sa International Criminal Court o ICC dahil umano sa kasong crimes against humanity. Si Roque ay nagtatago dahil sa pagkakasangkot sa Philippine Offshore Gaming Operator sa Porac, Pampanga at may arrest order naman mula sa House of Representatives. Pero muling lumutang matapos magtungo sa Netherlands para tumayong isa sa mga abogado ni FPRRD. Hindi po, I cannot speak in behalf of the Quadcom, in behalf of the House of Representatives because it's the arrest warrant ng House ang hindi napapatupad dahil sa pagtatago ni Atty. Harry Roque. Pero mas maganda po siguro na i-challenge po talaga natin siya na siya po yung umuwi. Kasi di ba bring home FP Duterte. So siguro mas magandang isigaw po rin ng mga tao, bring home Roque. Muli namang nanawagan si Castro sa mga Duterte supporters na maging mahinahon at alamin ang katotohanan. Pero aaksyonan niya ang administrasyon kung nag-uudyok na ng sedisyon o pagre-rebelde ng mga tao laban sa Pangulo o sa gobyerno. The President is not onion skin. Okay? Usually po, hindi po siya nadadala ng ganyan. Pero, kapag ka po, nandun na po yung elemento ng inciting to sedition, which is of course, without any tumultuous uprising, but they are encouraging people to sow hatred to the government, to the president, then we have to step up by filing cases, complaints. But as of the moment, there's no indication on the part of the President that he will do that. Hindi may kakaila umano ng Marcos administration na maraming taga-suporta ng mga Duterte ang dismayado at galit sa ginawang pag-aresto sa dating Pangulo. Sa pagdiriwang ng 88 araw ng Davao nitong linggo ay mas marami ang nagprotesta at isinisigaw ang pagpapabalik sa bansa ni dating Pangulong Duterte. Sa nasabing okasyon ay tinawag na walang utang na loob ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi nito na ipinalibing ng kanyang tatay si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani pero ipinakulong naman ni PBBM ang kanyang tatay. Tugon naman ni Castro na matagal nang nagpasalamat si PBBM kay FPRRD pero hindi na anya maaring magtraidor sa batas dahil sa utang na loob. Katwiran pa ni Castro na ang pagpapaaresto naman o pag-surrender kay dating Pangulong Duterte sa ICC ay may kaugnayan sa batas at may sinusunod na commitment para sa Interpol. Noon pa po sila nagpasalamat at sinabi nga nila forever silang tatanaw ng utang na loob sa napakagandang gesture ng dating Pangulong Duterte.
Pero ang pagtanaw po ng utang na loob ay hindi dapat madiskaril at hindi dapat magtraidor sa batas at sa hustisya. Alex, fake news din daw ayon kay Castro yung sinabi ni Baste Duterte na ire-raid yung kanilang bahay na dahilan upang magtipon-tipon doon sa kanilang lugar yung kanilang mga taga-suporta. Alex? Okay, Eden, dahil nga ang press briefing kanina ni Attorney Claire Castro ay kaninang umaga, no? Pero nagkaroon ng press briefing itong si former presidential spokesman Harry Roque at sinasabi nga niya na hindi siya uuwi at siya daw ay mag-a-apply ng non-refoulement o yung tinatawag na asylum. May tugon na ba ditong Malacanang? Kukontrahin ba nila ito? Alex, tama ka. Nauna kasi yung press briefing ng Malacanang bago naman yung statement ni Attorney Harry Roque. Tayo ay nag-try pa na makahingi ng reaksyon ukol dito ng Malacanang. Pero sa mga oras na ito ay wala pang tugon ang PCO kaugnay ng pahayag na yan ni dating presidential spokesperson Roque. Okay, maraming salamat sa iyo, Eden Santos. Mata natin sa Malacanang. Samantala, kinakasana ang bubuo sa legal team na dedepensa sa kasong crime against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Pinayagan ng bisitahin din ni Vice President Sara ang dating Pangulo sa piitan sa The Hague, Netherlands. At ayon po kay VP Sara, nasa maayos naman itong kalagayan sa ngayon. Weng de la Fuente sa balitang yan. Isinasapinal na ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang bubuo ng kanyang legal team para depensahan siya sa kasong crimes against humanity sa International Criminal Court. Sa kasalukuyan, si dating Executive Secretary Salvador Medialdea lamang ang legal representative ni Duterte na kinikilala ng ICC. Sa isang online press con, sinabi ni dating presidential spokesperson Harry Roque na hindi pa natuloy ang pakikipag-usap sa British-Israeli lawyer na si Nicholas Kaufman na isa sa isinumeteng pangalan sa ICC para kumatawan sa dating Pangulo. Sinabi ni Roque na bagamat sa September 23 pa ang nakatakdang pagdinig sa kaso, hindi naman pinipigilan ang depensa na magharap ng mga mosyon o manifestasyon sa hukuman. The confirmation of the charges, which focuses, of course, on the issue of jurisdiction and the issue of elements of the crime, was set for September 25. But that is without prejudice to filing a motion that could possibly be heard by the court. Isa sa pagtutuunan ng legal team na maisulong ang dismissal ng kaso bago ang hearing. Sisikapin din anya ng kampo nila na mapalaya si dating Pangulong Duterte sa lalong madaling panahon. Nakapagsalita naman ako na hindi tayo uuwi na hindi kasama ang Presidente Duterte. So let's just say that our prayers is that he will be released at the soonest time possible and we will take all steps necessary para mapauwi siya sa lalong mabilis na panahon. Now, siguro naman, I'm not in breach of confidentiality if I will tell you, malinaw yung proseso sa Article 59 ng International Criminal Court Rome Statute. At malinaw na hindi yan nasunod. So, ang mangyayari ngayon ng issue, sapat ba yon para mawala ang jurisdiction ng hukuman? Yan ay pagdidesisyonan ng hukuman kasi hindi naman nila talagang pwedeng ipilit na naiharap siya sa isang lokal na hukuman. Nakaharap na rin ni Vice President Sara Duterte ang kanyang ama sa piitan. Sabi ng Vice Presidente, maayos ang lagay ng kanyang ama na humingi ng tsinelas at medyas. Sabi ni Vice President Duterte, na promote ko na, no? ni Vice President Duterte ay mukha namang in high spirit siya. At ang sabi nga niya, pinauuwi siya ng pilit ng tatay niya. Dahil sabi niya, umuwi ka na at magtrabaho ka sa Pilipinas. No? So tatay pa rin and very concerned about the Philippines. Kailangan namang kumuha ng daily pass ni VP Sara para mabisita ang kaniyang ama sa piitan. Weng de la Fuente para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.